So itong mga kabrad, kukuha tayo ngayon dito ng dumi ng manok. Ayan, dito sa poultry. Panlalagay natin itong mga kabrad doon sa ating mga pananim. Dahil ngayon medyo okay na yung plat. Siguro mga isang plat na lang siguro. Medyo inagahan nga natin yung mga kabrad para makakuha tayo para bago mag alas 8 nandun na tayo sa ating site. Panlima na yan, Moy. Tensya ka na, Moy, ha? Hindi ako makakasuot dyan at tani. No, okay lang? Okay lang. Kahit siguro siyam na lang. Marami nang malalam na niyan, ha? Kaya ito mga kabrad, napakaganda nito sa ating mga pananim pag naikalat natin ito sa ating mga plat. At hindi lang yon, bukod doon, mayroon pa tayong panibagong tataniman. Mga kung ano maitanim natin, talong ba o pechay, mustasa, marami tayong pwedeng itanim doon mga kabrad doon sa area natin na yan. So yung 6 na. So pagkatapos nito, diretso muna tayo ng trabaho doon sa site. At sa hapon na lang natin to dadalhin doon sa ating mini farm para doon natin isabog sa mga plat. Tama na muna siguro yan. Medyo may kabigatan, tsaka ano rin. Kailangan kasi yan pagka ano mo doon. Oo, diretso baba na kagad. Tapos ikakalat na kagad natin. Di ba? Kasi pag nabasa dyan sa sako yan, ano yan, mabigat. Kasi medyo malayo yung bababaan natin doon, di ba? Pero mga 7 sako lang mga kabrad ang dadalhin natin. Bala ko sana mga 10. Kaya lang, pag punta namin doon mamaya sa mini farm, alas 5 pa. Mga darating tayo doon 5:30. Sana nga kung di uulan, okay. Kasi pag umulan, mas mahirap. Yan. Sige, okay na muna yan. Dito. Iayos mo lang, May. Okay na yan? Oh. Gilid mo na lang dyan. Ayan. So ayan mga kabrad, naka 7 sako tayo. Dadalhin na natin doon muna tayo diretso sa site dahil maaga pa, ala pa ng mga alas 8. Hapon na natin dadalhin to sa mini farm. Kaya papasok muna tayo. Tara mga kabrad. So ayan mga kabrad, ibinaba na natin dito si Mimoy. Saka dito mga kabrad sa area na ito, maraming pananim na sitaw, mga nakagayak na sila dyan. Dati rito, maraming ano dito mga kabrad, kamatis. Pero ngayon sitaw naman. Sitaw naman ngayon yung tinanim nila. So dito na tayo sa site. Kaya. So ayan nga mga kabrad, isang napakagandang hapon muli sa atin mga kabrad. At ito nga po muli tayo sa ating mini farm. At hinatid lang natin yung gagawin natin pataba para doon sa ating mga halaman. Para sa by next week siguro, matataniman na natin ng ano yan, ng kung ano man na pwede
pwede nating itanim. Kaya malaking bagay yon mga kabrad, yung libre pataba. Malaking bagay yon. So dito tayo ngayon sa kulungan ng ating mga kanitiban. Yan. Mga halata na yung mga tiyan nila. Ayan o. Halatang halata na mga kabrad yung tiyan na itong isa na to. Yan. Kaya meron naman tayong aabangan ditong bagong panganak. Ito nga, inabutan natin dito si Joey ngayon. Magpapakain siya ng ating mga native. Say! Bruno, ha? Kaya lang? Bruno boy. So marami tayo dito mga kabrad na gabi. Ayan, Kaya malaking bagay din to mga kabrad ang gabi sa ating mga alaga. Ito. Ang mga gabi yan. Tapos yun nasa taas na yon yung Madre de Agua. Ang problema naman dito kasi, dito, medyo matarik. Tarik siya. Ito nga si Joel, papakain siya ngayon. Well, parang nagtatay ito, Well, Oo. Nakasunod yung sa kanya yung mga manok. Yan, puro breeder yan. Pero yung sasapal na taho natin, Sabado kami kukuha. Pwede naman bukas, kukuha kami bukas. Ganito na nga lang eh. Kaya bukas, kukuha kami umaga. So wala na rin pala tayo yung sapal ng taho. Bukas kukuha tayo. Yung sako, okay na yung sako dyan, agayak na. Okay. So bukas kukuha tayo ng sapal ng taho. Tingnan nyo naman mga kabrad yung ating mga alaga. Ang ganda ng katawan. Pero hindi naman sila ganun kamahal ang kinakain nila dahil niya malaki na ititipid natin doon sa sapal ng taho. Hindi pa tayo napopokus dito mga kabrad ng gusto. Sa mga susunod na panahon, araw o linggo, mag-ano tayo dito mga kabrad ng magpe-ferment tayo ng puno ng saging. Kasi nung mga nakarang araw, doon sa dinadaanan namin, may nakikita kami mga putol na saging. Nangihinayang ako dahil kung maasikaso ko nga kagad yun, pwede nating i-ferment yun. Una, hugasan mo well yung ano niya. Hindi, pagkatapos niyang kumain. Pagkatapos niyang kumain, linisin mo. Tapos lagyan mo ng panibagong dayami. Dayami ko nga, nagpasaya naman. Breakfast lang din binigay ko, nagsaing pang buo. Laki na ng niya, Laki na ng luslos. Hindi maganda yung nakakuha natin na ito. Dito tayo mga kabrad na lugi sa hybrid. Yung isa, namatay nung nakaraan. Ito naman, gagawin nating inahin sana. Ang problema, may luslos. Doon, medyo hindi naging maganda. Mga manok naman natin ay nakikisali pa. Ito namang ating si Tisay. Mga anak naman niya. Ayan Dito magkakapon na tayo mga kabrad siguro Sunday. Kakapon tayo dito. Yung kung ikukumpara mo mga kabrad dito sa pure native, malayo. Kaya tayo ngayon, ang mga alaga natin dito ay puro crossbreed na mga kabrad. Nung una, siyempre, akala natin medyo maganda ang quality ng lalo na kung litsunin mga kabrad yung gagamitin nating materialis para sa panglitsyon, yung pure native. Okay yun. Mas maganda ang quality ng litsyon nun. Kaya lang mga kabrad, ang problema natin sa pure native, matagal silang lumaki.
napakatagal lumaki. Kaya hindi mo pwede na sugalan sila pagdating ng commercial na na feeds kasi malulugi ka lang. I-compare doon sa ating mga crossbreed ngayon, kamukha nung yun doon sa may baba doon, yung crossbreed natin, bali nung March 9 lang siya. March 9 nung pinanganak, bali ngayon, nasa 3 months kasama yung kanilang kapanganak. Pero nag-ano na sila ng timbang na sila ng 15 kilos, mga kabrad. Lechuni na. Ganun ka Kung yan mga kabrad, pure native, matagal bago mo makuha yung ganung timbang. Yung 15 kilos sa loob lang ng 2 buwan para doon sa 2 buwan lang yun mga kabrad mula nung pagkaawat. Ang compute mo na doon siyempre mga kabrad ay pagkaawat, doon ka pala magsisimula umpisa na mag-compute ng pagkain nila dahil nung nasa inahin pa sila, siyempre hindi tayo kumukonsumo doon ng pagkain. Puro gatas lang dedi sa ina. At pagkaawat, doon pa lang tayo kukonsumo ng Pero sa loob ng 2 buwan, tumimbang na sila halos ng 15 kilos. Ibig sabihin, mas mabilis talaga ang paglaki ng crossbreed. At saka, siyempre, mas magandang quality rin. Ang habol naman natin doon, siyempre, yung mga kumukuha sa atin ng mga lechonin ay yung magandang quality talaga ng panlechon. Yun nga, yung crossbreed. Yun naman, ikukumpara mo naman sa hybrid, malayo. Ang crossbreed, parang native pa rin. Native pa rin yung yung balat pag nilechon, malutong, matagal siyang yung malanta or yung maging panat. Yun mga kabrad, yun ang pagkakaiba ng Kaya ngayon tayo puro crossbreed na. Itong ating barako na si Bruno, crossbreed na yan. Tapos meron pa tayo isang gagawin barako doon dahil kukuha pa tayo ng 3 o 4 na inahin doon. Kaya madadagdagan yung inahin natin. Bali, magiging 8 or 7. Yan, posible. Kaya mga kabrad, yun sa mga susunod natin na mas madadagdagan pa natin yung ating mga inahin. Kailangan na natin doon ng 2 barako. Kasi sa barako naman, hindi naman sila ganong kalakasan di kumain. Tsaka yun nga, ang pwede mo namang ipakain dyan, yung kamukha nung makikita natin na yung kamukha niyan, mga gabi, madre de agua, ayan. Yan, pwede mo sa kanila ipakain yun. Na hindi na tayo kukonsumo ng malaking gastos para dun sa commercial feeds. Yun yung mga kabrad. Ang lakas nilang kumain ng ganon, ng may sapal ng taho. Tapos, ang timpla lang naman natin dyan mga kabrad. Kung 2 takal yung commercial feeds dyan, ang sapal ng taho natin dyan is nasa 3 takal o 4. Kaya yun ang naipapakain natin dun sa halos lahat ng inahin nating mga Tapos dito naman sa mga crossbreed natin na fattening, naman yon mga kabrad, ang ginagawa natin doon, bibili tayo ng commercial feeds na hog starter. Tapos ang ratio naman nun, pagka halimbawa tatlo silang crossbreed na fattener, kung halimbawa isang takal na ang konsumo nila, isang takal na commercial feeds, tapos ang sapal ng taho naman natin nun is mga 2 takal. Yun ang timpla natin pagdating sa timplahan ng mga alaga natin. Kaya ang nangyayari doon, ang 1:2, ayan ang labanan. 2:3, ayan mga timplahan natin mga kabrad. Pero kung meron pa tayo mga madre de agua na isasama doon sa ating pakain sa ating mga alaga, mas malinis pa tayo ng commercial feeds. Kung dati kumukonsumo tayo ng isang salukan or isang tabo, magiging kalahati na lang mga kabrad yun dahil napalitan na natin ng madre de agua or yung ating penerment na saging, na puno na saging. At kung may kasama pang napier grass yun, mas lalo na. Kaya mga kabrad, yun,
doon tayo makakatipid. Yun yung mga setup natin dito sa ating mga alaga ngayon. Kaya hindi tayo masyadong nabibigatan dahil hindi naman tayo gumagamit ng maraming na commercial feeds. Pero kahit papaano, syempre, kailangan din natin yon. Kaya lang, ang hangad natin doon is yung makatipid. Makatipid tayo na hindi tayo titipirin naman ng ating mga alaga pagdating sa kanilang kalusugan o sa kanilang pangangatawan. Kita nyo naman po mga kabrado, bilog na bilog. Tsaka yung ating mga putik doon. So ayan nga mga kabrad, at muli tayo pauwi na. Yun nga mga kabrad, yun yung mga diskarte o setup natin sa pagpapakain ng ating mga alaga. Kaya mga kabrad, muli maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.